Hey, what's up? Ako nga pala si BT at nandito ngayon tayo sa BT Reaction and welcome to my channel, Tunay na Kritiko. At meron tayong panonooring video ngayon. Ito po ay nagbula kay Pinas Balita TV at ito ay pinamagatang lagot ka ngayon, Raul Manuel, di nakaligtas na mutla sa pasabog ni VP Sara Duterte, ebidensya nilabas. Sampa. So wag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Pinas Balita TV at bibigyan natin ng reaksyon ng balitang ito. Pasok! Kakagulat sa haba ng Christmas break ng mga kongresista ay tiyak na kanya-kanyang enjoy ng bakasyon ang mga ito. Kitang-kita at hindi maitago na mas enjoy sila sa ibang bansa na kailang pagre-relax kasama ang buong pamilya nila. Tulad halimbawa nitong si Kabataan Partless Representative na walang iba kundi si Raul Manuel na mukhang masaya at nag-e-enjoy sa Dubai. Pero bago ang lahat mga kapinas, kung bago ka pa lamang sa channel namin ay huwag mong kalimutang mag-subscribe at pakiclick na din ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong videos na i-upload namin. At yun nga mga kapinas, si Congressman Erwin Tulfo naman ay gumala at nagbakasyon sa Japan kasama ang buong pamilya. Nariyan rin ang pagsasama-sama ng ilang mga mambabatas para sa isang dinner na hindi na banggitin kung saan lugar. Pero tila sa lugar ito kung saan si Arjen Nieto o mas kilala sa tawag na Thinking Pinoy kasama si Congressman Sandro Marcos at iba pa. May patutsada din ng mga veteranong mamahayag na walang iba kundi si Jay Sonsa napatama sa Speaker of the House na walang iba kundi si Martin Romualdez dahil ayon sa official post nito ay Mr. Speaker, nakauwi na ba ang mga representatives na nag-happy-happy sa Dubai? And dahil na sinasabing post na ito sarap naman ang buhay nila, no? Pabaka-bakasyon, pa-dinner-dinner. Para minsan, no, ang sarap-sarap tumakbo ng congressman. Jay Sonsa ay marami sa ating mga kababayan ngayon na napatanong na aksidente lang ba na naroon din sa Dubai si Raul Manuel? Sana nga ay hindi parte ng extraordinary expenses and unprogrammed fund ang kanilang ginagastos sa kanilang pamamasyal na ito. Karapatan nila ang mag-relax, magbakasyon at magpakasaya, subalit dapat hindi na piperwisyo ang bayan para sa pansarili nilang interes. May sinisweldo naman sila mula sa buwis ng taong bayan kaya marapat na ito na lang ang kanilang gagastusin sa kanilang mga personal na lakad. Gayunpaman ay dapat palagi nilang maalala na palaging nakatingin sa kanilang mata ng bawat mamamayang Pilipino, lalong-lalo pa ngayon na nasasangkot ang ilang mga opisyal ng gobyerno sa usaping korupsyon. Samantala ay tila halos ilang araw na mga naging presidente ng bansang Pilipinas si Speaker Martin Romualdez dahil ito sa naging official report na inilabas ng Philippine Star kung saan ay napalitan lang kasi ng nasabing news outlet ang kanilang maling balita matapos na ilang araw pang lumipas. Gayunpaman ay tila hinayaan naman ito ng kampo ni Speaker Martin Romualdez at hindi na nag-flex ng kanyang muscles na pagsabihan na at i-correct pa ang dalawang media news outlet na Manila Bulletin at Philippine Star. Matapos nga lumabas sa balitang ito ay umani agad ng samot-sari komento at reaksyon mula sa marami sa ating mga kababayan at marami nga sa kanila ngayon ang hindi napigilan kanilang sarili na maglabas ng kanilang hinang at komento sa mundo ng social media. And the netizens posted, syempre, ako muna yung magre-react dito. Ayun, maganda yung sinabi niya na okay lang naman, karapatan yung magbakasyon, karapatan yung mamasyal, di ba? Karapatan yung mag-unwind, mag-relax. Kung sariling pera nyo yung gagamitin nyo, hindi yung pera ng taong bayan. Tama yun. Dahil ang pera ng taong bayan, di ba, ginagamit yan sa pangangailangan ng bansa natin, pangangailangan ng mamamayan, kung may mga emergency na naman ng mga pandemic, ganito magagamit, minsan may mga tao na dun magagamit. Kasi kung gagamitin nyo lang, kuwari gagamitin nyo lang tuloy. sorry sa inyo, boss. Hindi, kasi kung gagamitin lang sa karangyaan, di ba? Yeah. Oh, sige, bawas tayo konti dyan, di ba? Special tayo. Ay, yayaman kayo niyan kasi ika nga, hindi nababawasan na sarili niyong pera. Hindi ko naman hindi ko inaakusahan. Pero syempre, may mga balita, may mga sasagap tayo mga gano'n na baka mamaya sa pera ng taong bayan ganito. Hindi maiiwasan nila na mag-isip, 'di ba? Mag-isip sa inyo. 'Di ba?
lalong-lalo na kung nakikita nila na masyadong expensive yung mga ginagawa nyo, pinupuntahan, mag-iisip sa inyo ng hindi maganda. Sana nga, di ba, na ganyan na sarili nyong bulsa. Mas maganda yon. Kahit pag-isipan kayo ng masama, di sabihin, bakit sarili naming pera to? Di ba? Kahit pag-isipan kayo na, hindi nyo sariling pera, pero kung sa isip nyo talaga, is sariling pera nyo talaga yan, maganda yon. Kasi kung sakaling sa pera o kaba ng bayan, ang gagaling yan, abay, kawawa naman si Juan. Diba? Habang nagpapakasasa kayo sa pera ng taong bayan, kami dito nagpapakahirap na magbayad ng mga ginagastos nyo na walang liquidation at resibo. May mag-awa pa ba kayo sa mga PNP, AFP, men's at women's in uniform? Sa mga politiko ba kayo sa taong bayan ng mga puso ninyo? May mga intel naman kayo, nasaan na nga ang sukli ng 2.66 billions na 39 million ang nabawas sa traveling fund ng speaker, bukod sa bilyones na extraordinary expenses na walang resibo. Ngayong 2024, bastante na naman ang speaker o kongreso sa halos $500 billion unprogrammed funds. Saan ka pa? Sabihin nila pera nila ang ginastos, alam naman natin na may ambag din tayo dyan sa mga nakupit nila o sa sobrang travel expenses nila na pinaghahati-hatian na. Kaya iboto nyo pa yan ang mga congressman na mga tulfo. Wag naman sana tayo magpakabobo. Alamin kung sino ng patino sa bansa at yun ang iboto natin. And Grabe. Hayahay, no? Grabe ito mga kongresista natin. Ang galing. Kaya pala billion ang travel expenses Ayan. O, diba? Sana all. Grabe si Raul Manuel. Nakapunta na ng Dubai. Wow, no? Galing. Sa panahon ni Tambaluslos ay nakakatikim sila ng travel. Ayan. Pa-travel na lang. Diba? Yung mga kongresista natin. Yan. At ito naman sa Japan, no? State visit, no? Nung nakaraan sa Japan, no? Almost dyan, mga kongresista. Ayan, andyan pa si TP, Diba? Grabe. Ang yaman ng Pilipinas. Yan talaga ikinapagtataka ko mga lords, di ba? Bakit sumasama sa state visit ang mga kongresista? Di ba? Lalo na yung si Tambaluslos na sa lahat na lang ng state visit ng ating presidente, andun siya. At ito... Oo nga, doon ako nagtataka Bakit kaya sila sumasama pa sa state visit para saan? Ano ba? Hindi nga di ba? Ang presidente, di ba, kailangan sa ibang bansa yan. Di ba? Pag may kakausapin yung mga namumuno sa ibang bansa, syempre, kung sino yung presidente, yun ang kakausapin nila. Bakit may mga kasama pa kasi? Syempre, kung may kasama yung presidente, nandiyan yung sa kanya, yung mga bantay niya, di ba? Yun, di ba? Pero tataka ka, ang dami nila. Kasamahan sila. Samantalang hindi naman sila magiging kasali dun sa usapan. Di ba? Di kasi sarap din kasi mamasyal minsan, di ba? Kung pupunta sa England, sa mga ganito, London, mga ganito. Sarap kaya magpunta ron, di ba? Itong mga kongresista na to, di ba? Anong ginagawa nila? Parang, anong gagawin nyo sa ibang bansa? Di ba? Nagsasayang lang kayo ng pera ng taong bayan, no? Diretsahan na yan. Kaya pala talaga todo tanggol kayo kay Tambaluslos, di ba? Todo tanggol kayo sa House Speaker kasi, di ba? Napaka-spoil brat nyo. No? Kasi naman... Ay, ini-spoil daw kayo, Hindi sa akin galing yan. Hirap talaga minsan pag-spoil. Yung mga gusto nyo, no? At mga... tawag nito, mga travels na inaasam-asam nyo ay binibigay sa inyo. Mga lads, meron ako nabasa at nakita. Kayo na humusga kung error lang ba or pinapalabas or talagang kinukondisyon nila, no, yung mga tao pagdating kay Romualdez. Una, sa Manila Bulletin, sabi dyan, look,
President Ferdinand Romualdez Jr., o di ba? Ito pa, sa Philippine Star naman, sabi, President Ferdinand Romualdez Jr. Grabe, no? Grabe. So ano ba yan? Dahil na-confuse lang kayo? Typographical error lang ba? Or sinasadya nyo talaga? Diba? Para yung Romualdez na apelyedo, diba? Ay ma-retain sa utak ng mga tao. Alam nyo mga lord, sobrang lumang tugtog. Ayun nga ang problema eh. Na-retain na talaga. Ibig sabihin ng judge na nakatatak na sa isipan ng mga tao, pero ang nakatatak kasi sa isip yung hindi maganda eh. Ang hirap kasi, no, kapag ikaw ay walang positive vibes na pumapasok na balita sa iyo. 'Di ba? Syempre, nakikita ng mga tao na ganun. Syempre kami mga reactionists, nakikita din namin. Ganun pala to, ganyan. Syempre parang maiimbir na tayo. Kasi kaming mga reactionists, wala kaming pinagkaiba doon sa mga tao na nagko-comment dito sa comment box sa amin. Parang ano rin kami. Ganito pala yan, ganyan, di ba? Parang nagbibigay lang tayo ng komento para tayo nagkukwentuhan lang sa kanto. Parang, ay, ganito pala si, si Manuel, ganyan, ano na lang pala. So, saan niya kinukuha yung mga ganyan? Parang ganun lang din, di ba tayo? Again, lumang style, no? Mga style nila bulok. Pagdating sa pagpapabango ng kanilang pangalan, no? Pagdating sa pagkakaroon ng exposure ng kanilang pangalan, no, sa Pilipinas para lang mapansin. Kasi ako, for hirap, no, napapansin ka sa hindi maganda, no? Hindi na effective yung mga ganyan eh, di ba? Ang effective ngayon kung sino talaga ang may totoong malasakit sa Pilipino. Ang effective ngayon na kahit wala mang camera, wala mang malalaking tarpaulin, no, or wala mang nakakakitang media, ay willing pa rin tumulong, willing pa rin mag-abot ng tulong, at willing pa rin magserbisyo, no, sa mga Pilipino. Yun yung mga... Yung hindi na kailangan magpabida, yung hindi na kailangan ng malalaking tarpaulin, no? Yung hindi na kailangan magbayad ng mga ibang vloggers, no, para lang pabanguhin pangalan mo. Hindi na kailangan bayaran ng media, no, para pabanguhin ang pangalan nyo. Kasi kusa na ang tao na mismo ang mag-a-appreciate, di ba? At mamimili sa'yo ng kusa kasi naramdaman ng mga tao yung totoo mong serbisyo at malasakit sa kanila. No, tama yun. Hindi mo na kailangang ipamudmud yung mukha mo. Kahit yung mamimigay ka ng ganito, yung mga bagay-bagay, tapos nakatatak yung mukha mo dun. Hindi mo na kailangang gawin yun. Kasi, once na ikaw talaga tumutulong ka, kahit hindi mo na magpaskel ng kahit na anong tarpaulin o anuman yung mukha mo, ilagay mo sa mga payong-payong, no? Is, alam ng mga tao yan. Natatandaan nila ang ginagawa mo kapag ikaw tumutulong ka. Hindi mo na kailangang i-broadcast pa. Parang ang nangyayari, para kayong vlogger sa nangyayari. Di ba, may mga nagbablog na tumutulong. Hindi masamang tumulong. Di ba? Hindi masamang tumulong na pinapakita mo yung pagtulong mo. Di ba? Okay yun. Ang sinasabi ko lang, para kayong yung mga nagbablog na tumutulong. Ganon. Na kailangan pang ipakita yung mga mukha nyo. Di ba? No? Kailangan ibandera pa. Hindi na kailangan yun. Kasi yung mga nagbablog na mga hindi naman tatakbo yung mga yun eh. Ibig sabihin, hindi naman tatakbo sa eleksyon yun. Kung baga, tumutulong sila, pinapakita nila ng ganito, ganyan, so, na may nakakagaya, di ba? Hanggang sa naggagaya na, dumadami yung tumutulong. Pero sana yung tumutulong din talaga dun sa mga vlogs nila is totoo talaga. Kasi may nabalitaan tayong ganyan, hindi totoo. Minsan kapag nabigay na, parang inaano na, amin na yung 500, itong 50. Parang gano'n. Wag sana gano'n, no? So, eto naman is hindi nyo na kailangan na i-telecast. Iba to, i-telepise yung mukha nyo habang tumutulong sa tao kasi ang mga tao mismo hindi makakalimutan yan once na ikaw talaga is tumutulong sa kanila. Kahit hindi mo na ibandera pa yan o ipamalita sa lahat. Kasi kung mabuti ang intensyon mo sa tao, hindi na importante dito yung exposure. Ang importante dito, habang nasa tungkulin ka,
habang ikaw ang nakaupo is tumutulong ka sa tao. Yung layunin na pinangako mo sa kanila is tinutupad mo. Hindi yung ganito, no? Hindi yung gamitan ng media, hindi yung palakihan ng tarpaulin, 'di ba? Hindi yung palakihan ng mga mukha nyo sa tarpaulin, sa mga flyers. Hindi na 'yon. Hindi na uso 'yon. 'Di ba? Kasi alam naman natin pakulo, pabida at palabas lang naman yung mga pinaggagawa nyo. Pero ang totoo, gusto nyo talagang, 'di ba, maluklok sa pwesto, gusto nyo talagang makuha ang kapangyarihan para imanipula ang mga tao at para kurakutin ang budget, no, at pera ng taong bayan. Real talk Yan na real yung talk totoo. talaga si Mr. Real. 'Di ba? Kasi kung anti-corrupt kayo, 'di ba? Kung ayaw nyo talaga ng corruption, bakit magtanong lang ang tao ay ayaw nyo? Oo. 'Di ba? Tanong lang naman Dapat tinatanggap nyo yung mga tanong, yung mga batikos ng tao, tinatanggap nyo yan. Yes, tama At yun. pinuprove nyo dapat. At Tama pinapakita nyo dapat, isinasa publiko nyo dapat sa taong bayan kung saan napupunta ang pondo nyo. Hindi yung, 'di ba? Hindi yung pinapatahimik nyo, Yes. pinapakulong nyo, mali yun. Yes. Kasi karapatan natin taong bayan Tama! na magtanong, karapatan natin taong bayan na mag-usisa, at karapatan natin ng taong bayan na alamin saan ba napupunta ang binabayad nating taxes, di ba? Yes. Saan ba napupunta ang pera Right. at inutang ng bansa? Ayun, at ating natunghaya ng video na nagbula kay Pinas Balita TV at syempre natunghaya natin si Mr. Real Talker. Talagang real talk na real talk talaga bumanat. Kayo mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.